Naghahanap sina Tuper at ang asawa niya ng bahay na maaaring mapagtuluyan. At nung mga oras na yun, nagdadalang tao na ang kanyang kabiyak. Ayon kay Tuper na kailangan niya na maghanap ng matinong trabaho para makapag-ipon. Ngayon pa at dalawa na ang bubuhayin niya. At sa patuloy nga nilang paghahanap ng bahay na matutuluyan, di nga sila nabigo. Agad naman silang nagtanong sa mga tao doon kung saan yung may-ari ng bahay paupahan. Nung marinig yun ng lalaki na kanilang pinagtanungan, tiningnan sila nito nang may pag-aalinlangan. Sabay turo doon sa bahay. At bago ito umalis, nagwika ito sa kanila ng, kung naghahanap kayo ng bahay na mapagtutuluyan, mas mainam na doon kayo maghanap sa labasan. Delikado ang buhay nyo dito. Nung tinanong nila kung bakit, di na yun nagsalita at tuluyan nang umalis. Maya-maya pa, may lumabas na nga na isang matandang babae. At nung masilayan sila nito, agad naman yung napatitig sa tiyan ng asawa niya. At tinanong nito kung ilang buwan na ba yung pagdadalang tao nito. Nagulat naman yung mag-asawa. Di kasi sila makapaniwala kung papaano nalaman ng matanda ang tungkol doon. Agad namang nagsalita yung asawa niya na magtatatlong buwan pa lang yung tiyan niya. At nung di nga sila mapalagay, tinanong nila yung matanda kung papaano niya nalaman ang pagdadalang tao ng asawa ni Tuper. Nagwika naman yung matanda na dati raw nagpapaanak siya sa lugar nila. Kaya raw alam niya kung buntis ba o hindi ang mga babaeng makakaharap niya. Kakaiba lang kasi panay ang titig nito sa tiyan ng asawa niya. Seryosong nakikiramdam lang naman si Tuper ng mga oras na yun. At sa tagal ng pag-uusap nila, mas lalo pang naghinala si Tuper nang nalanghap niya ang kakaiba nitong amoy. Ayon sa kanya na maihahalin tulad ang amoy nito sa isang patay na hayop na bago pa lang mabulok. Agad naman nitong itinuro ang paupahan na kanilang pagtitirhan. Bago yun umalis, nagwika pa ang matanda na kahit kalahati na lang ang magiging bayad nila sa upa. Total raw, mababait naman sila. Tuwang-tuwa naman yung mag-asawa ng mga oras na yun. Sa wakas, makakaipon na sila para sa paglabas ng batang nasa sinapupunan ng asawa niya. Maya-maya pa, nung nakapasok na nga sila sa kanilang bahay paupahan na titirhan, pansin nilang matitibay pa ang mga pawid na nagsisilbing atip at mga sawali. At nung makita nila ang sahig na gawa sa kawayan, nagtaka ang mag-asawa. Bakit parang may mga marka ng dugo ang sahig? Kahit kasi natuyo na ang mga ito, naaamoy pa rin nila
ang lansa nito. Di naman nila yon masyadong pinagtuunan ng pansin. Ayon pa kay Tuper na madali lang naman yung linisin. At akala nila dugo lang yun ng hayop. Pero nagkamali sila ng akala. Kinagabihan, habang papatulog na sina Tuper at ang asawa niya, nakakarinig sila ng paghuni ng ibon na bago pa lang sa kanilang pandinig. Panay ang pagtitiga ng dalawa habang nakikiramdam. Nang biglang tumigil na yung ibon sa paghuni. Isinawalang bahala lang naman nila yun. At dala ng matinding pagod nila sa paglilinis ng kanilang titirhan, agad naman silang nakatulog. Kinaumagahan, maaga pang nagpaalam si Tuper sa asawa niya para maghanap ng trabaho. At nung paalis na siya, nakita niya yung matandang may-ari ng paupahan. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto habang nakangisi sa kanya. Tumango lang naman siya sabay ngiti, hudyat ng paggalang. At sa patuloy niya nga na paghahanap ng trabaho, di nga siya nabigo. Naging empleyado siya sa isang malaking karinderya. At nung makita niyang madali lang ang mga gagawin niyang trabaho, lubos naman ang tuwang kanyang naramdaman. Kinahapunan, habang naglalakad siya pauwi, nung malapit-lapit na siya, muli siyang nakalanghap ng mabahong amoy. Ayon sa kanya na ganun yung naamoy niya doon sa matandang may-ari ng paupahan. At kung di siya nagkakamali, nanggagaling yun doon sa bahay na pagmamay-ari ng matanda. Pasulyap-sulyap siya sa pamamahay nito at nagulat siyang may nasipat siyang isang matandang lalaki. Nakalabas ang kalahating katawan nun mula sa maliit na pintuan. Kakaiba ang kulay ng balat nito. Sobrang putla kasi nun na para bang mauubusan na yun ng dugo sa kanyang buong katawan. Pansin niya rin ang butot balat nitong kaanyuan na para bang matagal na yung umiinda ng isang matinding karamdaman. At nung makauwi na nga siya, nakita niya yung asawa niya nakikipagkwentuhan doon sa matandang babae na may-ari ng paupahan. Agad namang naudlot ang pag-uusap ng mga ito nung makita siya. Kunwari nakipagbiruan siya sa mga ito, pero gusto niya nang tanungin ng matanda tungkol sa kalagayan ng asawa nito. Bigla namang kumunot ang magkabilang kilay nun at sinabi nitong may sakit ito sa pag-iisip, kaya di niya na pinapalabas ng kanilang pamamahay. Matapos nun, nagmamadali naman itong umalis nang hindi na nagpapaalam. Pansin nilang parang nagalit yon sa sinabi ni Tuper. Makaraan ng isang buwan, palagi nang napapansin ni Tuper ang madalas na pagpunta ng matanda sa asawa niya. At kapag nakita nitong papalapit na siya,
Agara naman yung umaalis nang hindi siya pinapansin. Nakita niya pang may mga dala-dala itong prutas para sa asawa niya. Nung una, di niya muna ito pinagtuunan ng pansin. Ngunit sa sumunod na araw, maaga pa nun, habang nagkakape siya, naaninag niya yung matanda. Naglalakad yun patungo sa pamamahay nila. Napansin niya pang may dala-dala itong langis na nakalagay sa bote. At nung sinalubong siya nito, tinanong niya kung anong kailangan nito. Ba't ganun kaaga? Ngumiti lang naman yung matanda. At sinabing ipahid raw ito sa tiyan ng asawa niya upang sa ganun mapapadali raw ang panganganak nito. At ibinigay nga ang hawak nitong bote na may lamang langis. Saka umalis habang patingin-tingin sa kanya. At dahil sa pamimilit ng matanda na gamitin yung ibinigay niyang langis, nakaisip ng paraan si Tuper para masiguradong walang mangyayaring masama sa asawa niya. Isang gabi, bago sila matulog, gawa ng nakaramdam si Tuper ng pagod nung gabing iyon. Nagpasya siyang subukang ipahid ang langis sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, nakakarinig na siya ng pag-aangil ng isang baboy sa ilalim ng kanilang sahig na tinutulugan. Akala niya baka nakawala lang yung isa sa mga baboy ng mga taong naninirahan doon. Maliwanag ang sikat ng buwan ng mga oras na yon. Kaya kapag sumilip ka sa silong, makikita mo kaagad kung ano yung nasa ilalim. At nung sinilip niya ito, biglang nabalot ng matinding takot ang buong katawan ni Tuper nang makita niyang isang malaking aso ang nasa ilalim ng silong nila. Nakatingala iyon kung saan siya nakapwesto. Naglalaway rin ito nang walang tigil habang naglilingas ang kulay pula nitong mga mata. Ayon sa kanya na triple ang laki nito sa ordinaryong aso. Isa pa, boses ng baboy ang lumalabas na tinig mula dito. Kaya walang dudang inaaswang sila ng asawa niya. Ngunit magkaganon man, ubod lakas niyang sinuntok ang sahig na kanilang tinutulugan. Dahilan para magising ang kanyang asawa. Pinagmumura niya pa ang nilalang na yon hanggang sa kumaripas yun ng takbo patungo sa direksyon ng pamamahay nung matanda. Maya-maya pa, tinanong siya ng asawa niya kung ano ang mga nangyayari. Nung mga oras na yon, panay pa rin ang pagmumura niya na para bang di niya na naririnig ang mga sinasabi sa kanya ng asawa niya. Di na rin siya mapalagay ng mga oras na yon. Pero nang sinabihan siya nito na kumalma, bigla siyang tumigil sa mga pinanggagawa niya. Sinabi niya na nakakita siya ng napakalaking aso sa ilalim ng silong kung saan sila nakahiga
At matapos niya yung masabi, biglang nakaramdam ng sakit ang buo niyang katawan. Ayon sa kanya na parang hinihiwa ang mga laman niya. At sa sobrang sakit na nararamdaman niya, di niya na nakayanan at napaluhod na siya sa lupa. Maya-maya pa, bigla niyang naalala yung langis na ipinahid niya, yung bigay sa kanya ng matanda. Walang ano-ano, agad siyang nag-impake ng mga kagamitan nila. At pagsapit ng umaga, humanap si Tuper ng masasakyan. At sa kabutihang palad, nakahanap nga siya. At nung nakasakay na sila, dala ang pangunahing mga kagamitan nila, pinili na muna nilang bumalik sa kanilang lugar. At nung malayo na nga sila sa lugar na yon, sinabi niya na yung matandang may-ari ng pakupahan ay isang aswang. Bigla namang napasingit yung nagmamaneho at nagwika ng yung matanda raw na nagmamay-ari ng lupa doon ay bantog na aswang sa lugar na yon. Ayon pa sa usap-usapan na yung bawat buntis na tumitira doon palaging namamatayan ng anak. At nung pinatingnan nila iyon sa malapit na paggamutan, sinabi ng doktor na bakit nawawala ang lamang loob ng bata. Kaya nung marinig nila ang mga sinabi nito, ni minsan di na sila pumunta sa lugar na yon. Maski yung mga gamit nilang naiwan, di na nila kinuha. Kaya ngayong may maayos na silang tirahan, naging maayos na ang lahat. Ngunit magkaganon man, palagi pa rin bumabalik sa kanilang alaala ang mga nangyari. At yung binigay kay Tuper na langis ni Lola.